Bakit may mga isinilang na may gintong kutsara sa bibig habang ang iba'y lumuluha sa gutom? Bakit may mga palasyong kumikinang sa ilalim ng araw habang may mga lansangang nilalamon ng dilim? Kung tunay ngang may balanse ang mundo, bakit tila pasan ng mahihirap ang bigat ng kawalan habang ang mayayaman ay nagpapakalunod sa kasaganaan? Mapakasarap. Luto na. Minsan lang tayo magkakainan sa labas kasama mga tropa. Pwede na to dalhin sa labas para makakain na ang ating mga bisita. Ay, nahulog. Kamalas naman. Okay ka lang? Nice. Kain na pala doon. Magbabalik ako ng walis para maalok ako. Uy, sino to? Kamusta tropa? Ibabalik ko lang sana tong walis nyo. Tagal na yan ha? Pero sige, punta ka doon. Baka may pagkain pa. Teka, kukuha ako ng mga inumin. Kamusta, Repa? Ang sarap nito. Ang sasarap ng pagkain, may lutong buto-buto at pansit na pampahaba ng buhay. Teka, naiihi ako. Ay, bastos. Ito, may mga alak pa tayo. Teka, malalasing ba tayo niyan? Alam nyo, kahit mga kalansay na lang tayo na hindi makakainom o makakakain, ang nagpapasaya sa atin ngayon ay ang samahan at tawan. Tama, tama. Kung tayo ay buhay pa, lahat ng gusto nating bilhin o kainin ay kailangan pa ng pera. Ngayong mga kalansay na lang tayo, kahit di na tayo uminom at kumain ay buhay pa rin tayo, kaso mga kalansay na nga lang tayo. San ka ba galing kanina at humahangos ka? Kasi kanina, parang may nakita akong mga multong kalansay. Nanginig ako sa takot at napatakbo ako. Ha? Ang weird mo. Panong matatakot ka pa? Halos mga multong kalansay naman na tayo. Yun nga eh, dun ko lang din kasi napagtanto ang lahat. Sa totoo lang, kamamatay ko lang kaya nagulat ako na kalansay na ako. Kaya pala, sa bagay lahat naman tayo ganun. Ako namatay ako 2 linggo pa lamang ang nakalipas. Namatay ako dahil sa sakit. Ikaw ba? Ano ikinamatay mo? Ako, may tinakbuhan kasi akong malaking pagkakautang. Natunto nila ako sa pinagtaguan kong lugar hanggang sa kumaripas ako ng takbo sa kalsada at nasagasaan. Ganun ba? Ano pala ang pangalan mo? Skemar ang pangalan ko. Biruin mo, mamamatay lang pala ako dahil sa utang na yan. Palibhasa yung pinagkakautangan ko, pangit na nga ang ugali, pati pangalan pangit din. Bonaparte, ha 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 ha. Sira ulo ka pala eh. Ako yon. Magbayad ka ng utang mo. Ha? Ay, ikaw? Ikaw si Bonaparte? Nauna akong namatay sa'yo. Kung nakapagbayad ka sana, siguro nagamot ako at nabuhay pa ako. Ha? Paano yan? Paano ako makakapagbayad? Parehas na tayong kalansay. Ha ha ha! Nagawa mo pang magtawa. Buhay pa sana ako ngayon at kasama ko pa ang mga mahal ko sa buhay. Teka, ako din naman. Kung hindi ako hinabol ng mga tao mo at nasagasaan, buhay pa rin sana ako at nagawan ko ng paraan yung pagbabayad ko ng utang sa'yo. Paano ka makakapagbayad? Nagtago ka na at wala ka talagang balak magbayad. At ang ikinamatay mo ay ang pagtakas mo utang mo. Sandali, huwag na kayong magtalo. Para saan pa at magtatalo pa kayo? Gayong pareho na kayong kalansay. Ito kasi, buhay pa sana ako kung di niya ako tinakasan. Ang hindi pagtupad sa obligasyon ay madalas magdulot ng sama ng loob. Kahit sa kabilang buhay, mas mabuting plansahin ang gusot habang may pagkakataon pa. At ang anumang bagay na pinag-aawayan natin sa buhay ay wala ng halaga kapag tapos na ang lahat. Pasensya na Bonaparte. Ngayon patay na din ako. Ano pang ibabayad ko sa'yo? Gusto mo, ibigay ko na lang sa'yo ang ilang mga buto ko. Ano gagawin ko sa mga bulok mong buto? Uy, nagsalita ang hindi inilibing sa hukay. Baka ngayang kalansay mo, isang yuko mo lang kakalas na. Talaga ba? Kaya pala nung nakita kita kanina na nadapa, nagkalasog-lasog ka? Bakit yung ribs mo? Di mo ba nakikita? Parang kulang. Parang kang nagdadayat ng di mo alam. Tignan mo muna ang sarili mo. Mukha kang x-ray result. Yung sayo nga, puro crack ang buto mo. Dapat dala mo pala ang maintenance mo. At least ako kahit kalansay na may dating. Padine ikaw, bukod sa mukha ka nang ang x-ray result, mukha ka din skull emoji. Ano tingin mo sa mukha mo gwapo? Wala kang ang ilong. Ang tunay na halaga ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa panlabas na kaanyuan, kundi sa ugali at gawain.
Walang kwenta ang anumang pagmamayabang sa pisikal na anyo o maging sa material na bagay. Dahil sa huli, lahat tayo ay magtatapos sa parehong anyong kalansay. Para sa'yo, labas tayo. Wow, salamat. Ang sweet mo naman. Ang tulad nating mahihirap ay tunay na masaya sa mga simpleng bagay. Tignan mo ang ilang mayayaman. Wow, sana all. Nagsumikap ako para may maiwan sa ating mga anak. Tapos namatay tayo ng ganito kaga. Marami pa akong nais makamit para sa kanila. Tama na yun, honey. Para sila naman ang kumilos. AI Real Works. Toyo, paminta, bawang, fitsin, asin, suka, toyo. Paminta, bawang, fitsin, asin, suka, toyo. Nice. Suka, toyo, bawang, asin. Mali. Fitsin, paminta, bawang, luya. Wizard. Ha? Ba't natutulog ka dyan? Patay na pala to. Lumang kwintas. Ako na magtatago nito, pre. Kamusta mga pangit? Kapal mo, Si Raulo, pangit ka din. Nakapulot ako ng kwintas mga pre. O nasaan? Paano? Nasaan? Wala, di ko ipapakita. Tinago ko muna sa puso ko. Gusto mo, Kelton, sumama ka sa amin ni Kali, dating gawi. Di ba, Kali? Alam ko na yan, lalapit na naman kayo sa Salamangkero. Alam nyo ba, nagpapatrol na ang mga skeleton police. May mga spiya sila at hinuhuli nila ang mga lumalabag sa batas. Oo, alam na namin yan, Kelton. Pero sa ngayon, mas makapangyarihan na ang kilala nating Salamangkero. Oo, kahit ako. Ninanais ko nang makalabas man lang dito sa daigdig natin. Ako din. At makitang muli ang mga mahal ko sa buhay. Kaya nga susubukan nating muli makipag-ugnayan sa Salamangkero. Kaya niyang gawing katawang tao muli ang ating mga katawan. At kapag nangyari iyon, maaari na tayong makabalik sa mundo ng mga buhay. Kaya nga gawin natin, Kelton. Dito sa mundo natin ngayon ay wala tayong halaga. Ang mga kalansay natin ay mabubulok na lamang sa gilid sa mga damuhan o lupa kapag ang ating mga kalansay ay naghiwa-hiwalay na. Oo nga, bigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataong mabuhay muli sa katawang tao upang maitama na din natin ang ating mga pagkakamali. Kung sakaling mamamatay ulit tayo, ay sigurado naman na hindi na sa daigdig na ito tayo babalik. Saan naman? Sa mundo ng mga halimaw. Imposible ang mga naiisip niyo, Kaliboni. Dahil kung makakabalik ang ating mga katawan sa mundo ng mga buhay, tiyak na magkakagulo. Sa ngayon, wala pa tayong malinaw na ideya tungkol sa malaking bagay na iyan. Ang una nating dapat gawin ay hanapin at makausap ang Salamangkero. Ako base sa mga naririnig ko sa mga sabi-sabi, may posibilidad na dinampot na siya ng mga patrolyang pulis. Dahil nga sa hinalang gumagamit ito ng mahika. Bakit ngayon mo lang sinabi? Totoo ba? Hey, tamang kinig lang din naman ako sa inyo. Pero wala akong ideya kung saan siya dinala. Hoy, kayong tatlo, tumayo kayo dyan at sumama sa amin. Ha? Ano hong kasalanan namin? Usap-usapan na kasabwat niyo si Maluvaltor. Kaya sumama na kayo sa amin. Teka, di namin kilala. Huwag na kayong matanong! Basta sumama na lang kayo para maimbestigahan kayo sa kustodya pasilidad. Biruin nyo yun. Wala na namang warranty pares, pinusasan agad tayo. Warranty pares, pre? Kelton, Callie, Boney, move! Ikaw si Kelton? Oho, ako po. Umayos ka parang kambading. Kali at Bonnie, sumunod kayo. Grabe, wala tayong palag. San kaya tayo dadalhin? Baka sa impyerno. Ito talaga mukhang katapusan na natin.
Narinig nyo ba yon? May naririnig akong boses ng babae. Ang sabi ay malapit na daw tayo. Wala akong naririnig. Ako din wala. Baka guni-guni mo lang yun, Kelton. Malapit na tayo sa Fortaleza de la Opulencia. Mabilis lang ito magbukas. Pag nagbukas dito, doon ang iba padaanin. Wow, ano yun? Naririnig nyo ba yon? Ha? Ang alin, Kelton? Babaeng parang may hiwaga ang boses kasabay ng piano. Ako, wala akong naririnig. Ako din. Parang sa lugar na iyan nanggagaling. Nagbukas ang lagusan patungo sa lugar na tinatawag na Fortaleza de la Opulencia o Mohog ng Karangyaan, kung saan dito dinadala ang mga lumalapag sa batas ng kanilang daigdig, hindi sa pamamagitan ng kulungan at kadena, kundi sa anyo ng matamis na tukso. Sa lugar na ito, matatanaw ang tila isang syudad, ang mga naninirahang nabubuhay sa labis na karangyaan, pinaliliputan ng mga palasyong ginintuan, mga lansangang kasingkinang ng salamin at halumigmig o hamog na yumayakap sa kalmadong hangin sa kapaligiran. Ang sinumang ipinapasok dito ay malaya sa anumang karangyaan na magtamasa ng kanilang mga gustuhin mula sa magagarang kasuotan, sasakyan o pagkain. Ang lugar na ito ay mayroong lumang kapangyarihang umiiral sa pamamagitan ng pagnanasa at ilusyon. Mga ilusyon na lumilikha ng karangyaan mula sa hungkag na pag-asa. AI Real Works.